Good morning sa lahat. Tara, basan tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 17 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 8. Ang pagpapakain sa 4,000. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Marcos chapter 8 verse 1. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila. Verse 2, naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Verse 3, kung pauuwiin ko sila ng gutom, may hilo sila sa daan, malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Verse 4, ito ay isang ilang na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. Guys, kung familiar sa inyo yung nababasa nyo, ibig sabihin nabasa nyo na yan sa ibang aklat. For example, ito nabasa na natin to sa Mateo, yung sinulat sa Marcos. Okay, ulitin ko lang yung Marcos chapter 8 verse 3. Kung pauwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan, malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Verse 4. Ito po ay isang ilang na lugar, saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. Verse 5. Ilang tinapay pa ang natitira? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Verse 6, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Verse 7, mayroon din silang ilang maliliit na isda, muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Verse 8, kumain ng lahat at nabusog, nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kain. Verse 9, may 4,000 tao ang kumain matapos pauwiin ang mga tao. Verse 10, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Humingi ng palatandaan ng mga Pariseo. Marcos chapter 8 verse 11. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Verse 12, napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, bakit naghahanap kayo ng himala? Pakatandaan ninyo, kailan may hindi makakakita ng anumang tanda ang salinlahing ito. Verse 13, at sila iniwan niya, muli siyang sumakay sa bangka at tumuwid sa ibayo. Ang pampaalsang ginamit ng mga Pariseo at ni Herodes. Marcos chapter 8 verse 14, nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang natira sa tinapay na dala nila sa bangka. Verse 15, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at ni Herodes. Verse 16, sabi nila sa isa't isa, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Verse 17, dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Verse 18, wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo? Verse 19, nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo at lumabis ng pagkain? 12 po, tugon nila. Verse 20, at nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 po, muli nilang sagot. Verse 21, at hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Tanong niya. Pinagaling ang isang lalaking bulag. Marcos chapter 8 verse 22, pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Verse 23, inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, may nakikita ka ba?
Verse 24, tumingin ang lalaki at sumagot, nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Marcos chapter 8 verse 25, muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag na numbalik ang kanyang paningin at nakakakita na siya ng malinaw. Verse 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, maari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan. Ang payag ni Pedro tungkol kay Jesus. Marcos chapter 8 verse 27. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Verse 28. Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabing ring isa raw kayo sa mga propeta. Verse 29, ngunit para sa inyo, ano ang masasabi tungkol sa akin? Tanong niya. Tanong niya. Yung verse 29 guys, ulitin ko lang. Ngunit para sa inyo, ano ang masasabi tungkol sa akin? Tanong niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo ninyo. Verse 30, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. Kayo po ang Kristo ninyo. So yun si Jesus. Ulitin ko lang ulit guys. Verse 29. Intindihin niyo mabuti ha. Tinanong niya yung mga alagad niya. Ngunit para sa inyo, ano ang masasabi tungkol sa akin? Tanong niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo ninyo. Kayo po ang Kristo. Oh, kaya Jesus Christ ang tawag sa kanya guys. Ano ba kahulugan ng Kristo? Kayo po ang Kristo ninyo. Verse 30, huwag ninyong sasabihin kanino man. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Marcos chapter 8 verse 31, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Verse 32, hayagang sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Hala. Si Jesus pinapagalitan na ni Pedro. Ulitin ko nga yung verse 32. Hayagang sinabi niya ito sa kanila dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Verse 33, ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Oh, si Satanas pala yung nag-ano kay Pedro. Parang pumaloob si Satanas kay Pedro guys. Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao. Marcos chapter 8 verse 34. Akala ko kasi pinapagalitan na niya si Jesus eh. Yung pala Satanas yun guys. Okay, verse 34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasa din ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 35, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan maniya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili.
Verse 37, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Verse 38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahang ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Bukas na itong chapter 9. Bukas 18 October 2024. Thank you, Father God, at nasa kalagitnaan na kami ng buwan ng October. Para mabilis lang yung taon, guys. Bye everyone. God bless.